There you go. Actually, I do like the rare steak. And there was definitely like a couple I pulled out of my phone. Welcome back to our YouTube channel, and today it's another Saturday or weekly vlog na nandito tayo sa Anaheim Parking House. Ayan. At nandito tayo sa labas sa Markers High Market. Yan, na-invite po tayo at isa po itong mga event ng mga vendors. Sayang hindi ko kasama si BFF kasi kasama na yung anak niya. Ayan po yung event ngayon. And may photo booth on the entrance. Ayan. We're so happy and glad na na-invite tayo sa mga ganito para mas madagdagan tayo ng idea ng pagbibusiness dito po sa Amerika or dito sa California. Sobrang happy ako tuwing tinatag at ini-invite nila ako sa Instagram ko kasi kahit hindi pa ganun ka boom ang ating ang Dance Pink Closet, ay they're very supportive sa mga vendors na maliliit to pop up, makilala, makasali sa mga ganito, and matulungan at mabigyan ka ng idea para maboom yung business mo. So for me, it's a good opportunity to meet some friends sa mga nagbi-business na maliliit. May mga kabayan din akong na-meet, si ate, ito yung pictures niya kanina. So we try na magkaroon at mag-share kung paano kami makabenta dito sa Amerika. And hopefully, makasupport tayo ng mga ganitong local business dito sa Amerika. So guys, samahan niyo ako sa loob dahil ang dami ninyong pwedeng pagpilian ng mga mini business na talaga naman pwede natin silang supportahan. Dahil nauso na yung mga online business at mga stall vendors, magandang makapag-support na tayo. So guys, samahan niyo ako the rest of my few minutes or hour dito sa loob dahil medyo gabi na, dahil late na ako pumunta, but nag-enjoy ako kasi ang dami ko lang nakausap, dami na nag-interview sa akin, dami na nagbigay ng advice, and hopefully guys, magawa ko siya until next month para sa aming new space sa Dance Pink Closet. So guys, samahan niyo ako. Pagpasok ninyo, ang ganda na ng view. Ayan. So ang dami-dami mga vendors na nandito. Iba't iba sila ng mga tinitinda, accessories, clothes, shoes, coffee, whatever. Some of them is accessories. Ayan. Ayan sila. Ayan. So, hindi kagaya ng isang vendors na pinuntahan ko na isang friend ko na nag-open siya ng shop. Medyo, I think 40 to 45 vendors lang sila. But here, madami kayong mapagpipilian. So, isita po kayo dito sa Market Markers. Ayan, tama ba ang aking pagkakabigkas? Alam niyo naman ako, lagi ako nakakalimot. And you have plenty things to see dito. So, ito yung mga small vendors na nag-o-online din, at kapag every weekends ay sila ay may mga space na pwede niyong puntahan, pwede kayong mag-shopping, pwede niyong kunin yung mga what we call this, mga card nila para kung saan nyo sila makokontak at makaka-order kayo. So, I think support local business dito sa Amerika. And I'm so glad and happy na nagiging part nila ako, at talaga namang pag na-invite ka, kinikilig ako kasi kahit maliit pa yung business namin ay they give me alam mo yun, parang inspirasyon na para makilala ka rin at maging part sa business nila. So guys, mamamasyal muna ako at titingin muna ako ng pwedeng mabili at masuporta sa kanila, at balikan ko po kayo later. Bye guys! Welcome back to our YouTube channel. Nandito po kami sa loob ng McDo kasi yun yung pinaka-nearest doon sa event. Dahil hindi na kami masyadong pumunta pa sa iba dahil sobrang lamig ngayong araw na to.
So magi-dinner lang kami ng very light kasi busog pa rin naman kami. And yun, magdi-date muna kami, sweetie. Say hi, sweetie ko. Mag-sweetie ka. Ayan. So guys, balikan ko po kayo later pagkatapos namin kumain. Uy! Mango tayo. 10:45. Amas? Welcome back to our YouTube channel. Nandito na kami sa bahay. Yan, nasa parking kami. And nagbili lang kami ng coffee at saka gusto ko nung McFlurry ba yun, ng McDo. Ayan. So, cut muna ako guys before I'm closing my Saturday vlog. Guys, welcome back. Ayan. Ang taba ko. Ang taba ko guys. Guys, nandito tayo sa kusina kasi pagkarating ko, chinek ko yung mga kailangan na menu namin for this week. Alam mo na nandito si Mama, nakuha ko tong idea na to. It's the best talaga na nagsusulat ka kung anong menu for the 1 week. Mga mamshi, mga titas dyan. Ayan. So, maganda pala tong ginagawang to kasi mas more budget ito at mas healthy ipag ganito. For me ha, kasi nung simula si Mama for 2 months dito sa amin, hanggang umalis siya ay natutunan na namin yung flow ng ganito. And for us, hindi siya, basta parang ang ganda ng flow na parang may isda, may karne, may gulay, may prutas. Although kumakain naman kami ng ganun, tsaka talagang we try our best na kahit kumakain sa labas, hindi naman talaga matatanggal yan dito. Lalo na even though pagod ka, sometimes you need to take rest and breath sa labas. Ayan, lalo na po may mga bagong kainan na gusto mong kainan, kagaya ng mga event na pinupuntahan namin ngayon. I-share ko yan sa inyo. Ay talaga namang mapapakain kayo. And talagang taba ko, laki ng tinaba ko. But actually, okay lang naman yun. Basta as long as you have limitation and discipline pa rin. Kasi yung 1 week naman to 5 days, hindi naman talaga kami kumakain sa labas. Although nagme-merienda sometimes or may baon na may pasalubong na merienda, pero hindi naman full. So, maganda rin talaga, nag-i-insert din tayo ng ka-healthyhan sa ating katawan, and it's very important. So, for us, share ko rin sa inyo na maganda rin talagang nakasulat na. So, may provided ka. And this coming Wednesday, it's Valentine's Day. It's the first time na gusto naman namin mag-date at gusto muna namin mag-alive or something. Siguro not now kasi baka weekend na namin gawin yun. Kasi nga, is Ash Wednesday. Syempre, manilay muna tayo. But, nandun pa rin yung celebrations of Valentine's Day, no? For me, ito lang yun sa akin. Yung iba naman, iba't iba naman tayo ng religion. But for me, I respect my religion. So, maybe silent lang din. Although, you take something surprise to each other. Part of me to share love, diba? But, for me kasi parang ewan ko ba, pinalakihan ko talaga na masyadong seryoso ako at maano ako kapag Holy Week talaga. Yung talagang feeling ko na simula bata ako, ang dami ko natutunan sa mga lola ko, sa mami at daddy ko, sa mga tito-tita ko at mga pinsan ko na talagang nandyan yung prayer time talaga namin for Holy Week, at saka yung nandyan yung bata pa ako, talaga nag-wish ako at wala akong wish talaga dyan na hindi nag-grant. Promise! Kasi, sharing ko lang, nung hinihintay ko yung visa ako, parang nababagot na ako kasi inaabot yung American visa ako, papunta ko dito ng almost 1 month, and was so bothered na parang nawawalan na ako ng pag-asa. But, as the fate nga nung Holy Week, prinay ko, ni-wish ko, siguro, pagkabuhay, halimbawa, Sunday ngayon, Monday, in-email agad ako ng visa ko nandun na. So, yung fate kong ganito talagang okay. Kahit naman before, yung parang pag may news akong trabaho noon, nag-grant talaga every Holy Week. So, hopefully, ito na may sharing from experience, no, diba? So, ang lola mo ay nagpagupit. Ayan. Dahil nga po medyo dry na yung hair ko, kasi nga ang mahal magpa-parlor dito, even though kaya mo naman. Kaya lang for me, nanghihinayang ako kasi talagang sa kuko lang talaga ako
i-invest for me kasi nga may ingrown ako. But yung sa hair, marami ka naman pwedeng i-search, manood ka lang ng YouTube, at saka every year naman kung makaka-uwi, doon ako nagpapariban, doon ako nagpapa-wash out ng buhok ko. So right now, nanood lang ako ng YouTube para makulayan ko yung hair ko kasi nag-less na ako na medyo black. At saka, ginupitan ko siya. At dahil medyo nga nadadry, dahil sometimes you do blower, I don't know, but gumagamit ako ng mga something na makakabuti sa akin for my hair. And surely, share ko yan next time. And ngayon, nag-decide akong gupitan siya. At marami naman nag-comment at nagsabing, okay naman ako. Ito yung picture ko kahapon na yan. So, nagbabata-bataan tayo, but nakakabata ng feeling kasi parang feeling ko 20 ako. At mas maganda talaga na you love yourself. Even though you're busy, being a mom, a wife, nagtatrabaho ka, may business ka, I think you have time for yourself. Kailangan mo pa rin alagaan yung sarili mo. Kasi for me, binubuhat ko yung sariling bangko ko. Hindi ko sinasabing maganda ako at perfect ako. But for me, pag inaayusan ko yung sarili ko, mas ginaganahan ako sa araw-araw kung ginagawa ko. And ginagawa kong inspirasyon ang aking sarili. So, para tuloy-tuloy talaga ako. Hindi ako nagpapaganda dahil kanino, kundi para sa sarili ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, yun lang. Kasi kahit na anong dami mong ginagawa the rest of your life, ang dami mong iniisip, ang dami mong kailangang unahin, but sometimes you need to take care and love yourself para mas mahalin ka rin ng ibang tao. For me yun lang. Kanina, nagpunta kami sa Markers kasi yun naman talaga ang ating content ngayon sa ating vlog. And this is my second time na na-invite din ako with my Instagram. So, dahil nga ito sa Amerika, kapag ikay nag-start ng small business, napansin ko na very supportive ang community. Even though hindi ka pa boom, hindi ka pa kakilala, but I'm so thankful na nanggaling ako sa urban market kasi marami din nagme-message, marami nakaka-appreciate, marami nagbibigay sa'yo ng mga advice, marami sa'yo nag-i-invite ng mga places kung pwede kang mag-join sa mga vendors nila or kaganitong event. Gustuhin ko mang sumali for this event pero pinag-aaralan ko pa ng husto at gusto namin ni BFF Rosa na someday maka-join talaga kami at magkatagpo yung time namin. So, this time, may event uling mangyayari, siguro mag-join na kami sa event na to para makilala din yung aming shop. So, this time, masarap din na naimbitahan ka ng mga provided na ganito. And so, luckily, dahil kanina nakamit ako ng isang Pilipino na galing siya sa isang place malapit yata or papunta ng San Diego, meron siyang online business at may mini shop siya. Gusto nga niya magkaroon ng actual shop. So, nakakatuwa kasi nag-sharean kami ng mga ideas tungkol sa business, kung paano niya ini-stable ito sa loob ng kanilang tahanan or paano nila pinupost sa Instagram para mabentahan sila. At talagang nag-i-invest sila na mag-join sa mga ganitong event para makilala sila in community of vendors dito po sa California at dito sa Amerika. So, ito si ate, ayan. Si Ate Therese ay most of accessories yung ginagawa niya. At pag wholesale ka maraming kukunin, bibigyan ka niya ng discount. Syempre, for me, gusto ko siyang i-post, gusto siyang i-promote. I think in my Instagram, babasahin ko siya or ipopromote ko siya. Babasahin mo, ipopromote ko siya. Kasi, ang ganda rin ng mga items niya and isa pa, mura siya. So, support local vendors dito po sa may California. Kasi yung event kanina, malapit lang sa office ng asawa ko sa may Anaheim at malapit lang dito sa bahay. So, nung inimbita ako nung last week, umuo agad ako kasi sabi rin nung co-vendors ko na very advantage din talaga sa akin ang maimbitahan din ako sa mga event na ganyan. Kasi, alam mo yung parang nag-grow na yung big community ko, yung parang feeling ko, dahil nga nag-start ako ng alone sa business ko na wala namang tumulong, kundi asawa ko lang, pamilya ko lang, anak ko lang, at mga ibang kaibigan ko na nagbibigay idea to push this one. And syempre, through prayers ko rin and faith para magawa to. Ngayon talaga lumalawak na yung mga kakilala natin, kung saan ka pwedeng mag-put ng business, saan ka makakamura, saan ka kikita, ano mga suppliers na pupuntahan mo, paano mo ipopromote ito.
So for this year, maganda talagang nakaka-attend ka ng ganito kasi nagbo-boom ka, lumalakas yung loob mo na ang business naman talaga may ups and down. Para yung ulan, bagyo, dilim, liwanag. So sometimes you never expect kung anong sa special na darating. Palagi ka lang dapat handa. And then through prayers and faith din sa partner ko ay talaga namang nalalampasan naman lahat yun. So this time, sumuporta tayo sa mga co-vendors dahil nga po, syempre, pag tayo umaattend ng mga event, maganda rin isa sa kanila na bibilhan din natin. So, for me naman, wala namang masamang maglabas. So, make it support with them dahil equally, they ready to support my small business. Ito nga pong Dance Pink Closet. Ayan. So, sabi nga nila na parang ano po yung hinihintay mo, mag-join ka na rin sa mga ganitong vendors na talagang nag-i-event every Saturday para mas makilala ka at mas maboom yung business mo. And ako naman, I think for the second time na opportunity na na-invite dito sa Amerika, sino ba naman ako na hindi pa kilala ang Dance Pink Closet? But I'm really proud of it kasi minsan magigising ka na lang na talagang, actually dalawa nga yung nag-invite sa akin ngayon ng event. Yung isa naman is Valentine Vendors with my Olive friend. Supportahan niyo po si Olive, ito ang kanyang online at may actual shop din siya. So, hindi talaga ako nakapunta kasi naka-oo na ako dito sa isa. Parang nag-note ako ng yes. So, alam ko si Olive na intindihan niya ako. But, you support din sa mga items niya is from Bangkok, Thailand yata yung mga items na accessories niya. So, support local business po dito. So, nakakasarap ng pakiramdam kasi kahit very simple lang iniikutan mo, may mga ganito na nakakakilala talaga sa'yo. Ayan. So, syempre, dahil nga po baka tayo ay makapag summer vacation ngayong May sa Pilipinas, syempre maganda rin may mga outfit tayo. Handa tayong outfit, diba? Lalo na ito ay mura-mura. At ito yung mga galing sa Korea. Alam mo naman, pag mga Korea outfit, talagang patok na patok sa akin. I never need na sobrang mamahalin or branded na damit. As long as kinakaya ko at tinitaker ko sa katawan ko, I grab the opportunity. Ngayon nga kahit sobrang lamig at naka-heater ang bahay, lamig na ako sa aking blouse. But, isa na lang natin, First na binili ko ay itong blouse na pink. Ayan, dahil favorite color ko yung pink. Support kayo sa Eye Candy. Ayan, vendors. Ayan, napakamura lang ito. I think it's coming from Korea. At syempre dahil summer at makikiuso tayo dahil nga hindi ko alam kung ano mga pwede naming pasyalan ni Ate Marian sa pag-uwi. But we planning na maglabas-labas, mag-mall at mainit po talaga sa Pilipinas. I have this Korean skirt. Ayan. I think galing to sa Mila Rosa. Ayan. Mila Rosa. I think Mexicana yung may-ari ng vendors na ganyan. Ayan. And then, alam mo naman ako, pag nagdadamit talaga ako, minsan gusto ko kakaiba, walang katulad, or sometimes na kasabihan ka, ay baduy, ganun. But for me, kahit ano pang sabihan, ano bang kulay yan, kinikerry ko yan kasi minsan lang tayo magsuot ng gusto natin. Be respect. Kung anong gustong i-outfit ng tao, go. As long as kaya ng loob mo at alam mong feel comfortable ka, go lang dyan. So for me, I buy this one from Paper Moon. Ang kanya, ayan. So ako, mahilig ako sa mga kakaiba at kulereteng damit. Lalo na ngayon tumataba naman ako, but for me at medium going to large, kasya pa naman. So kaya ko pa naman i-carry. At ako talaga, I love myself na damitan. Gusto kong damitan yung sarili ko, purihing maganda, maayos, kasi feeling ko at age going to 43, you need to take care and more love for yourself, diba? So I think if you have a little budget, why not namang pagandahin mo at pasayahin mo yung sarili mo, diba? So for me, mahilig ako sa mga crumple na ganyan. Ayan. So para naman, ito pwede itong naka-shorts ka lang ng black, then medyo naka-sandals ka lang ng medyo maganda. Summer look na yung dating, pwede ng casual siya. Pwede mo na nga itong ipang simba, pwede mo na itong, lahat itong blouse na ito, pwede mo na siyang gamitan. So for me, gusto ko kasi palaging kakaiba ako. Ayoko nung, may ganito, gaya ka, ganito ka. So, kaya gustong-gusto ko yung mga Korean and Bangkok clothes kasi sometimes talaga kakaiba yung style na meron sila. And for me, this event ay napawaw ako kasi talagang ang gaganda ng items nila. So, I think this is the time, parang tomorrow they have pa yata, I think 4 to 8 pa, meron pa sila. But I'm not so sure. And this one is the next one. Ayan. So, this one maganda to kapag ikaw ay, ganda ng niya,
Pwede kang naka-shorts din na black. Ayan. Dahil summer naman, blouse lang tayo. Pero ang blouse natin, kailangan yung may effect. Parang may dating naman, di ba? Parang kahit simple ka, parang may wow na dating. This one is coming from Dream Girl. Dream Girl siya. Ayan. Beautiful. And next naman, galing to sa Coco Ellie. So, parang Korean style din talaga. So, ito naman ay black. Ayan. So, pwede ito sa white pants or white shorts. It depends on you kung paano mo siya or skirt. Ang ganda-ganda niya. Gusto ko to. Parang kikay-kikay. It's Korean clothes din siya. So, beautiful. Diba? Ang ganda-ganda niya. Nag-call na tayo. Ito class final, pinagtatawanan ako ng asawa ko. But this one, parang for me, nagustuhan ko siya at naaliw ako. And for this one, pwede ito sa mga outfit na so, super plain lang na damit. Like, pwede kang naka-white shirt lang or something. At ito ay pwedeng pang winter talaga at pang Christmas kasi or New Year kasi balls to. Ito siya, ayan. So galing ito sa My Fine. So it's Korean brand talaga siya. So para siyang Christmas tree but for me, very not expensive at ang tela sobrang kapal. So, pwede siya sa taglamig at winter. At dahil naman ako kikay-kikay and I wanna mix and match lang na damit. Parang Julina style lang tayo, So, this one. So, pag ginamit mo siya, very beautiful siya. Ayan. Natatawa yung asawa ko. Kasi sabi niya, mahal, tapos na ang Pasko. But, ang ganda niya, Diba? Para lang akong Christmas tree. Ayan. So, sometimes, kapag nagpa-fashion ka, deadmahin mo yung mga sinasabi ng ibang tao. Kung alam mo namang bagay ito sa'yo, at alam mo namang feeling comfortable ka, at kaya mong i-carry, go lang, diba? So, for me, wala namang masama doon, diba? So, ako nga, kagabi, parang sharing lang to, na parang takot akong mag-iba ng look, ng buhok, at saka lagi lang akong si ipit. But for me, go na nga. Sige, ibayin natin yung kulay ng hair. Kahit maitim ako, go. And nag-bangs nga ako. At ang daming nag-message at naka-appreciate sa akin. Kaya thank you so much. Yun yung sinasabi na huwag tayong matakot na subukin yung mga bagay. Kasi hindi natin malalaman ang resulta, diba? So, ganun din sa business or sa mga event na to, maganda rin na nai-invite ka kasi mas na-explore ka, nadadagdagan ka ng idea how to handle your business. Lalo na dito, wala naman ako masyadong kaibigan or kakilala. Even though may mga kaibigan naman ako, but they're very busy sa mga work nila. Talagang, most of the time, talagang, parang last kami nagkita ng mga kaibigan ko dito or dumadayo sila dito sa amin ay ang tagal na kasi nga sobrang busy sila kasi yung mga ibang kaibigan ko dito, mga kapitbahay ko sa Pilipinas or mga college friend ko, yung mga nurse or nagtatrabaho sila sa home care, yan. Yung mga ganyan kasi 16 hours nagtatrabaho, very busy. Talagang kung sila ay may time of day o para sa sarili nila, sa pamilya nila at magpahinga sila. So, talagang sobrang video call lang or text lang. So, naiintindihan ko naman sila kung paano nila talagang they push their dreams para may matupad sila in that time. Ayan. So, ang ganda nitong mga to. So, support mo kayo sa Markers market event. Ayan. So, napakaganda. Thank you so much talaga for inviting me. At talaga naman dun sa head ay ako'y natutuwa kasi nakikilala na rin si Dance Pink Closet. Abangan nyo rin kasi plano din namin next year on March na sumali na rin sa mga ganyang event or vendors na talagang every Saturday and Sunday may mga pakulo silang ganyan kasi mas makaka-helpful din sa'yo even though you have talagang may space ka na pwedeng puntahan at mag-shopping. Nakatulong din siguro yung mga business namin ay nasa loob ng mall. Kasi from the time, pwedeng i-share na may ganito, may ganyan. So, nakakatuwa. Kasi one of my co-vendors, nag-message din siya sa akin na sabi niya, huy, dahil nga nagkaroon tayong The Happy Home by Home Decors, may nagtanong daw na kung may mga items pa ako ng mga teacup or something, may cup na maliliit ganyan. So nakakatuwa kasi from that one talagang nakikilala ka. Merong naghahanap sa'yo. So ibig sabihin mas lalo mo pang patibayin at mas lalo mo paluguin at pagandahin dahil hindi mo alam or darating ang panahon mas makikilala at mas magiging matibay ang iyong business. Ayun. So lahat naman bago i-boom ang business, lahat yan ay may preparasyon.
Kailangan pag-isipan, pag-aralan, pag-ipunan, at saka syempre ipagdasal para mas mag-guide ka sa mga bawat gagawin mong step, di ba? Hindi tayo kailangan magmadali, hindi tayo kailangan gumaya, hindi tayo kailangan mainggit o ikumpara ang buhay natin sa iba't iba kasi magkakaiba tayo ng kapalaran at blessing at magkakaiba tayo kung paano nating way gagawin yung ating kapalaran para maging maayos ang ating buhay, di ba? So for me, thank you so much dahil talagang sa araw na to ako yung nag-enjoy kahit sobrang lamig. And syempre dahil Chinese New Year ngayon, Happy Chinese New Year sa lahat ng mga Chinese ngayon. And although my husband is Chinese, Happy Chinese po, ayan. Dahil nga siguro tomorrow pa yata kami magla-lunch or mag-meet ng aking family with side of sweetie. Siguro bukas pa namin to celebrate ang Chinese New Year. Very simple lang din naman, diba? Sabi nga, nung nagpunta kami sa Chinatown, may ilan kaming nagpa-fungsoy, may BFF. Siguro yung mga fungsoy na yon about the business, sa life nyo, love life, family, sa health, ay nasa sa inyo rin how to handle, diba? Kumbaga yun ay experience lang na makarinig tayo ng mga fungsoy na gano'n. Nanood nga ako ng vlog ni Kim Chu about the fungsoy this year. Talagang may mga ups and downs ka rin maririnig, but for sure, ikaw at ikaw pa rin ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Even though ang dami mong fungsoy sa loob ng bahay mo, for sure, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang masusunod how to handle your life, sa paano ka magtrabaho, paano ka mag-ipon, how to handle relationship with your husband, sa anak mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, sa business mo. Ikaw lang makakasagot nun. So, even though bigyan ka ng mga ganong advice, nasa sa'yo rin kung paano mo siya i-handle. And for me naman, as talagang madasalin din naman ako, for sure, yung belief ko pa rin through prayers, pagsimba, and mga wishes, nandun pa rin yung totally 100% kong pananalig sa ganun. Ayan. So, yun lang naman guys, ang nangyari sa amin this Saturday na na-share ko sa inyo. Wala lang masyadong ganap kasi this Saturday morning naglinis lang na ako ng buong bahay, nagpahinga. And ang husband ko naman may overtime sa office. Kaya hapon na kami nakapunta sa event. Tama-tama naman yung event is until 9 o'clock in the evening. So talagang na-enjoy ko siya, nalibot ko siya, nakapag-interview ako at marami din akong ibang nakausap na nagbigay ng advice sa akin. Hopefully someday maka-join na kami sa ganong event kasi talagang long preparation din yon. But for me, I'm so happy and glad kasi yung mga ganong event ay naiimbitahan tayo. So, luckily, thank you so much for inviting me and message me my Instagram. Big sabihin, kahit hindi pa ganong kadami at kaboom yung Instagram ko, ay marami na rin pong nakaka-appreciate sa ating Dance Pink Closet mini business dito po sa Amerika. So, ikakat ko na po yung vlog. Kailangan natin magpahinga dahil tomorrow is Sunday. I'm not so sure kung makakapag-vlog ako but ipupush ko makapag-vlog or isama kayo kung anong mangyayari for the whole day Sunday. Ayan. And thank you so much din po sa nanonood ng aming vlog for today, for day 2 New York vlog namin. So marami pa akong i-flashback para sa New York namin. But anyway guys, thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next weekly or Saturday vlog. Bye! Good night, everybody. Love ya. Bye.